What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba magsimula ng negosyo na kahit wala kang office. Kasi magtataka yung iba, kung wala kang office, saan kayo mag-meeting? Saan kayo gagawa ng isang produkto? Saan kayo gagawa ng parang production nyo? Saan banda yung ganito ganyan? So, sa pagsisimula ng negosyo, hindi mo kailangan ng may office agad. Hindi mo kailangan ng magandang office, okay, magarang office, okay. Pwede naman kayo mag-start ng wala muna. Okay? So, meron akong natandaan na sinabi ng isa kong pastor na yung iba, nagsimula naman sila sa wala. Like for example, yung Itbulaga. Okay? Hindi naman parang, palagay ko parang wala naman silang magandang office that time muna. Tapos, kumbaga, tiis-tiis muna. Kung ano muna yung meron ay yun muna. Okay? So, hindi ko lang masyadong ma-explain yung totally sinabi ng aking pastor. Basta yung natatandaan ko doon ay yung parang sinabi na yung parang magtulungan kayo. Kasi kapag yung isang business, okay, nyari yung empleyado nagtiis, okay, kung walang office, yun muna. Kung ano muna yung meron, yun muna. Tapos kung ginalingan mo, yung empleyado, ginalingin niya, tapos naging successful yung business, madadamay yung may-ari ng business. Okay naman, ginalingan nung may-ari ng business, okay, minarket niya, tapos talagang kumikita, madadamay yung empleyado. Pag lumaki yung company, madadamay yung mga empleyado. Kasi pag parang natutulungan kayo, nagkakaintindihan kayo, okay, mas nagiging maganda yung trabaho kasi nagkakaintindihan kayo. Kaya namin that time, kung makita nyo, di ba bago nyo i-click tong video na to, ay merong picture dyan, may thumbnail akong ginawa na yung picture namin na yan, na iba-iba yung mga location. Okay, yung iba, yung merong time na minsan ay nasa plaza kami, doon kami nagmi-meeting, minsan naman doon sa bahay nila lola ko, at the same time, minsan sa bahay kami. Kumbaga, wala kaming office that time. Nag-start kami sa walang office. Kumbaga, nagtiis muna kami. So, hanggang tumatagal, nagkaroon din ako ng office na maganda. Yun nga lang, kumbaga, hindi pa ako hinog that time. So, pero ang pinupoint ko lang ngayon is yung masanay tayo na mag-start ng negosyo na kahit wala tayong office o kaya magandang office. Basta kung nyari, may bahay kayo, may mga kwarto naman na hindi naman ginagamit, pwede yun. Doon mo na yung office nyo. Tapos, i-market nyo na lang siya sa Facebook. Okay? Magsali kayo sa mga Facebook group, post kayo doon ng 100 ng kung ano-ano, tapos i-share nyo na meron kayong business na ganito. So, gano'n lang naman. Hindi nyo kailangan ng magandang office o kaya merong office agad. Ang kailangan nyo lang is yung parang dapat magtulungan kayo. At the same time, ay yun, nagkakaintindihan kayo na ito muna, pasensya muna kasi wala muna tayong office. Okay, dito muna tayo. Kaya, may advantage kapag yung magsisimula ka na wala mo ng office. Kasi yung office, pa lang naman yun eh. Kumbaga, para maging formal, tapos parang kapugihan, para lang maipagyabang. Parang ganun na rin. Pero hindi ko sinasabi sa lahat ha. Kasi talagang yung iba may office kasi kailangan na. Kumbaga, kailangan nila mag-scale up, kailangan nila mag-expand, kailangan nila ng sariling office kasi kailangan na rin ng parang ganito, building business, pyramid, ganito. So, madami pang gagawin. Kumbaga, tsaka ka darating yung time na yun, kapag kumikita ka na, at the same time, talagang establish ka na. So, kapag ikaw lang simula ka ng negosyo, start mo muna sa wala. Kumbaga, kahit dyan muna, sa tabi-tabi ng, sa 7-Eleven, okay, meeting muna kayo doon. Kaya nga kung makita mo yung mga networking dati, kapag nagme-meeting sila, nagme-meet up sila, doon lang sila sa mall, sa 7-Eleven, kasi nagbe-business sila na hindi mo kailangan ng sariling office. Hindi mo kailangan na magpagawa ng sariling office kasi mapupunta ka sa alanganin, ma-overexpense ka. Tapos malulugi ka, back to zero ka ulit. Kaya ang advice ko sa inyo, start kayo dun sa wala muna. Kasi mas magandang wag tayong mag-overexpense para sa ikalalago ng business at the same time para maging successful yung ating negosyo. Yun lang naman yung naging experience ko. Nawa ay naging blessing sa inyo. At see you at the top. Okay, kung may mga question ka pa, okay, pwede natin sagutin yan. Mag-comment ka lang. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe para update ka sa aking mga YouTube channel o YouTube video or vlog. Kasi pa-excite ng pa-excite yung mga vlog natin. So, madami pa tayong mga i-upload na pwedeng matutunan ng mga business entrepreneurship or mga business entrepreneur na mga bata pa o kaya naman nagsisimula pa lang sa pagninegosyo. Salamat sa panonood and salamat sa suporta. Okay, God bless you all and see you on my next vlog. Dito muna tayo and bye-bye muna.